just raise our hands to God this morning. Hallelujah. So pagtaas po ng ating mga kamay, pwede po ba tayo magsambit ng mga pasasalamat at papuri sa ating Panginoon? Come on, let's just open our mouth and worship Him in spirit and in truth. Come on, church. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, O God, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa pag-ibig, O God, in the name of Jesus. We thank you, Father God. That's why, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be lifted up. Come on, hallelujah. Jesus. Oh, hallelujah. Come on, worship, worship, hallelujah. Come on, hallelujah. Jesus. Come on, let's sing it over. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, His voice will sing. Come on, sing right. Everybody, with all your voices. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, His voice will sing. Sing right. Come on, one more time. With all our hearts, come on, sing it. And all the earth, come on. In the heart. Sing great. That's right. You'll be out of us. You'll be out of us. Hallelujah. And all the earth will shout your praise. Sing great. Sambahin ko rin ang pasalamatan. Oh, Yahweh. Oh, yes. Thank you, Lord, for your presence this morning. Salamat. Thank you, Holy Spirit, for this morning. For the wonderful worship that we had. Thank you, Father God. I know and I believe, Lord, you are already speaking to us, Father God.
Sa pagsamba pa lang namin, Panginoon, Ikaw ay nangungusap na, Panginoon. Tunay na, Panginoon, na iyong pangalan ay napakadakila, Panginoon. Hindi mapapantayan na anumang bagay, Panginoon, na iyong kadakilaan. That's why today, Father God, we are giving ourselves to you as a living sacrifice, Lord, as we worship you, Father. And Father God, I believe as we worship you, Lord, tinapawi mo, Panginoon, ang aming pawid. Tinapawi mo ang mga problema. Tinapawi mo, Lord, ang mga alalahanin sa aming mga buhay. That's why, Lord Jesus, we are giving everything to you today. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. If ikaw ay may karamdaman sa oras na ito, taas mo yung kamay sa oras na ito. And I want to pray for you and receive the healing from the blood of Jesus in the name of Jesus. Ikaw ay pinagaling na sa pangalan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay gumaling na. In the name of Jesus, have faith in God that God already healed you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah. Sa oras din na ito, Panginoon, I am praying for those who are having a troubled heart, Panginoon. Yung maraming agam-agam sa puso, alalahanin ko, God. Father God, bigyan mo sila ng kagaanan. Bigyan niyo po sila ng pag-asa. At ipaalala mo, Lord Jesus, na may maganda kang plano para sa bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus, alisin niyo po yung mga alalahanin, O God. Alisin niyo yung worries, anxiety, stress, O Lord, depression, we rebuke that in the name of Jesus. In the name of Jesus, alisin niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord. We thank you, Lord, because we know that you are moving already, Lord. At Lord, tinataas din po namin, Panginoon, parating po na eleksyon dito po sa Pilipinas. Father God, we pray for wisdom sa lahat po ng mga boboto, Panginoon. Nawa ilagay niyo po sa aming puso at isipan kung sino ang karapat-dapat na iluklog ng mga leaders, O God, ng aming bansa. Yes, Lord. Father God, alisin niyo po ang korupsyon sa bansang Pilipinas. In the name of Jesus, we rebuke, O God, yung pagka-sarili-sarili, Panginoon. O God, yung pag-divide ng Pilipinas sa government. I pray, Lord, Jesus. Hallelujah, I pray that this church will have an impact in the community, Father God. Pumili kami, Panginoon, ng tamang leaders sa aming bansa, Lord. Give us that wisdom, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nawa yung leader na may takot sa iyo, Panginoon. Na nire-recognize ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng Pilipinas. Diyos ng kanyang buhay. Diyos ng aming buhay, Panginoon. Thank you, Father God. Hallelujah. And we thank you, Lord, for this day, for this opportunity that we have, this celebration, this worship, Father God. Naway, patuloy po kayong pumilos sa amin. I pray, Lord, sa tatayo sa harapan ng God, na magbibigay ng salita. Give wisdom, knowledge, and anointing, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin kami nagtagumpay na sa araw na ito, Lord. We thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. And everybody say, Amen. Salamat po yan sa Lord. Hallelujah. Praise God, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, Amen. Good morning. God is good.
katabi. Ang ganda mo ngayon at ang gwapo mo ngayon. Praise God. At ang balita ko po, may tatlong nag-birthday today. Hallelujah. Grabe, mas triple celebration. Sige po, let's settle down. Sige po. Let's settle down in our chairs. Amen. Praise God. Grabe. Kung nakikita niyo po, kulang na ang ating upuan. Hallelujah. At ito pong April, na-announce na ako agad, ano? Excited ako eh. Mag-anniversary po tayo this April, and I am so excited. Excited po ba kayo sa celebration nito? Amen? Hallelujah. Praise God. At sa April po ito magaganap. Pagkasunod po na linggo dahil bago po ang anniversary, we will be having an Easter Sunday. Amen. Oy, amen. Ibig sabihin, pag Easter Sunday, may may swimming daw. Amen. Hindi po, we will be having a water baptism sa Easter Sunday, no? At magsaset na po tayo. Gagawin po natin kakaiba ngayon. Dati pupunta pa tayo ng Akli. Ngayon dyan sa harapan. We will set up a small pool there. And sa lahat po na magpapabaptize ay lumapit na po kayo kay ating discipleship coordinator, kay Mark B. and Toy Abron. Ayan. Nasa kanya po ang kanyang mga forms. Iuna ko lang i-announce bago pa makalimutan. Amen. And today, bago po tayo dumako sa salita po ng Panginoon, I just want to welcome ang ating pong mga visitors for today. Welcome po natin. Palapakan po natin kaway-kaway na pag tinawag po yung pangalan. Ano? Let's welcome Josh Tan. Ayan, welcome po. Pamangkin kayo to Brother Johnny. And welcome to Adrian Guimaras. Ayun! Pamangkin mo mo. Okay, yan. Welcome po. And syempre, yung asawa natin dito po, Brother Luis. And hello po, welcome. Support family. Praise God. Hallelujah. And napakasaya kong makita ang mga pamilya, bawat isa, nakakatuwa talaga. I am so glad that my heart is full today na makita po kayo sa araw na ito. Amen! Kaya excited na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen! Praise God. Hallelujah. Sabihin mo muna sa'yo katabi, mag-ready ka. Sabihin mo sa'yo katabi, mag-ready ka. Praise God. Wala mo nang maingay, wala mo nang magsa-cellphone, ano? And we just have to focus our minds sa araw na ito. But before that, alam ko mag-offering ko na pala, no? Excited ako eh. Okay? So we will call it our offering. Good morning po everyone. God-bless po ba ang bawat isa? Amen! Patapos na naman ang March, no? This is the last Sunday of March po na. And praise God dahil may panibagong kanta naman tayo na panibagong challenge sa buhay ng bawat isa. Amen? Na kailangan natin magpapagawa. Kabayan, sabi dito sa mga awit 54, mga awit chapter 54 verses, buong naman ako maghahandog ng pasasalamat kay Yahweh dahil sa kanyang kagandahan. Amen. No? Sabi dito na buong galak, no? Yung mga puso natin, no? Pinabalik natin yung paghahandog, no? Kumbaga, dito natin mapakita kung gano'n tayo kung paano tayo maghandog, kung paano buong puso natin ibibigay yung para sa Diyos. Amen. Dahil sa kanyang kagandahan, Lord, dahil hindi naman natin tayo makakapagbigay ng handog, hindi dahil sa kanya. Dahil sa kanya din naman naggaling lahat ng mga kung anong meron tayo. Amen. Na siya yung puno ng bawat isa na amen. And bago po yan, itaas po natin and tumayin muna po tayo and pag-pray po natin ang ating mga offering.
Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na tinutulungan po kami sa busisan ng watch po, Panginoon. Lord, bless the offering ng bawat isa, Panginoon, na ikaw na pong bahala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, ibabalik ko po ito ng siksikin ka at umaabot, Panginoon. And Lord, gabihan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa araw na ito and sa mga darating pa na araw, Panginoon. Ikaw na pong bahala, Panginoon, lahat po ng papulit po sa ba, sa iyo lang po sa pangalan sa aming tagapagpila sa Diyos. Amen. Before you today, there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've given to me, all the blessings that I cannot see. Amen. Good morning, everyone. Pag-inom na po, hindi ko kami. Amen. Magtatapos ang buwan ng March and still we are here and still prompting of being together and serving the Lord. Amen. Pag-inom na kami sa lahat ng kapatid, nandito ka. Ako'y nakagalak, nandito ka. Amen. And napakalago natin ang malabas ng Panginoon. Hallelujah. So, sa umagang ito ay ako po ang nasa magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nawa po ay bigyan po natin ng focus, attention, ang mga salita ng Panginoon dahil ang ating paggunay-gunayan ay salita niya para sa ating gabay at sa ating pamumuhay na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen! Praise God! So, mayroon po kayong mga banal na kasulatan. It's either in a form of a book o kaya dito po sa ating mga electronic Bible. Mayroon po tayong mga electronic Bible na sa ating mga cellphone. So, ating pupuksan ang salita ng Panginoon dito po sa Romans. Okay, Romans chapter 13. 1 hanggang 7 ang ating pagkakaibugayan ngayon. Okay? Mayroon na po kayo dyan na pwede naman po i-class kung mayroon man dyan. Mahabol. Amen? Ang sabi po dito sa Roma chapter 13 verses 1 hanggang 7. Ang pamagat po ng paksain nito ay submit to government. Amen. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Verse 2, therefore, whosoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. Verse 4, for he is God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil.
you deserve it, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo kami ng malalim na pagkaunawa bilang mga anak mo, O Diyos, bilang mga instrumento mo na nandito sa sanlibutan. And we pray, Father God, that you will anoint each hearts and ears as we listen to your word. Maging ang iyong lingkod na gagamitin, I pray for your anointing. Let it flow, O God, in our midst this morning. Fill this room with your power, that whatever works of the enemy that wants to hinder us this morning cannot penetrate in this place, because this is your habitation. We glorify you, Lord. We honor you. And we offer to you the highest praise, honor, thanksgiving, and everything to you. In Jesus' name we pray. Lahat magsabi na Amen. Amen. And amen. Sige po, magkakaroon na po tayo. Hallelujah. Praise God. So, napansin po ninyo that the Word of God that we just read this morning
why, ang tanong sa atin, we have authorities already and we can see it, we experience it, no? Namumuhay tayo under the authority of the people na inilagay ng ating Panginoon. Ang tanong sa bawat isa sa atin, what did I do? Ano ba ang ating ginagawa? Dahil kailangan malaman po natin ang ating parte, ang ating part, ang ating dapat gawin bilang mga anak ng ating Panginoon. I am so troubled. Ako po ay nabagabag. Tama kayo term na nabagabag. Tama ba yun? Nabagabag. Huwag na yung mahirap ako. Basta nabagabag. Okay? Ako po ay nabagabag sa mga pangyayari sa ating paligid, sa ating panahon, dahil ang dami pong nangyayari sa ating paligid ngayon. Just the other day, narinig po natin sa balita na ang Thailand, unang-una ang Myanmar, ay dumanas ng 8.7 magnitude ng lindol. At dahil ang Thailand malapit lang, which is the first time they experience lindol at Thailand. They experience 7.7 magnitude. Malakas, hindi. Malakas yun. Kung napansin po ninyo yung mga sasakyan na nakaparada, kumikinding-kinding. Ang ibig sabihin, talagang matindi. At yung isang picture, ewan ko kung real yun na picture, doon sa Thailand ay gumuho yung ongoing na construction. Sabi ni Jessa, ating engineer, pansin po ninyo yung construction na gumuho. Sabi niya, dahil nga hindi pa tapos, hindi pa totally matibay, at hindi pa po umabot sa tamang panahon na yung curing process na ang simento ay tumibay na hindi na siya basta-basta malurog. Wala pa po. Sabi nga ni Jessa, dahil engineer niya naman si Jessa, alam niya yun. Na kapag ang simento ibuhos o ilagay sa construction, it will take 28 days para po siya tumigas at para po siya ay magkaroon ng sapat na lakas para po ang construction o ang kalsada ay hindi masira at magkaanan. Kaya pag nakita ko ninyo yung kalsada na dalawa, inayos, na mayroon pang harang, pero sa tingin natin ay matigas na, huwag po sumama ang loob na nilagyan ng harang dahil hindi po natapos yung kanyang curing process. Okay? Minsan tayo ay nagsabi-sabi, bakit kaya ang tigas ng kalsada di papadaanan? That's because ang curing process hindi pa tapos. Kaya hindi pa pwedeng daanan. So yung construction building na gumuho doon sa Thailand, talaga para lang siyang laruan na gumanyan lang siya. Nawala or nag-collapse. Nangyari po yun sa Thailand. And even here in the Philippines, nangyari po yan sa atin noong, ewan ko anong year ba yun, 91? Yung Hyatt Hotel sa Baguio ay nag-collapse din yun, bumagsak because of earthquake. Malakas din po yun na naranasan natin sa Pilipinas. At bukod pa sa mga natural calamities, dahil earthquakes are natural calamities that no one can predict and no one can stop it. Mangyayari at mangyayari yan. At sabi ng salita ng Panginoon, that's because it is the fulfillment of what God's word says. Kung basahin po natin ang Matthew 24, dyan po marami sinasabi what will happen at the end times. Ano ba mangyari sa huling mga panahon? Ang isa dyan ay ang lindol. Marinig natin ang lindol
ganyan. Naghanap ng 20 pesos na bigas. Totoo hindi? Maraming naghahanap ng 20 peso ang kilo ng bigas. But are we praying for the authorities that are implementing prices sa ating mga sa ating ang tawag nito yung nagko-control ng presyo? Are we praying for them that God's wisdom be upon them? Na hindi po sila mahila sa mga sinasabi ng kanino man. Amen? Nang tayo ay hindi lang magsabi-sabi, kundi magsasabi sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, sa Romans, atin pong himayin ngayon ang salita ng Panginoon na atin pong mabasa at atin pong natunayan dito po sa Romans chapter 13 verses 1 to 7. At ating pong nabasa kanina ang mga talatang ito at ito po ay dapat po nating alalahanin na tayo po ay mayroon ding tungkulin bilang isang mamamayan. At hindi lang bilang isang mamamayan, kundi bilang isang Kristiyano na inilagay ng Diyos sa bansang ito. Amen. Are we praying? Kaya ang tanongin mo ang iyong sarili, ano ba ang aking ginagawa? Ano ba ang aking ginawa? Ano ba ang aking gagawin? Tama ba? Past, present, and future. Ginawa? Ano yung present? Nagawa. At then, gagawin in the future. So, in this lesson tayo ngayon. Before, past, present, and the future. Did I pray? Do I pray? Am I going? Napatuloy mo natin itong isinasagawa. Unang-una, dito po sa Romans chapter 13 verses 1 to 7, this is a command to all Christians to be subject to the governing authorities because there is no authority except from God. Walang nakaupo sa tungkulin na hindi ito pinahintulutan ng Diyos. Amen. Tinanong na ako noon, kahit ba pastora yung kurap na nakaupo ay kanuupan ng Diyos. God allow it to happen. Amen. God allow it to happen. Na ito kung sinasabi natin kurap ay gamitin ng Panginoon. Gamitin ng Panginoon in leadership upang makita natin that God can use everyone who is in the authority so that we will see how God manifested even in our country. Amen? Nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos dito po sa ating bansa. Na kahit dumanas tayo ng maraming kalamidad, God is still working.
Sabi ng iba, sana dumating dito sa atin yung kadiwa store para tayo makinabang din. Marami tayo mga sana at sana mangyari, pero ang tanong, sana nag-pray din tayo para sa ating gobyerno. Amen. Na kailangan po ipag-pray po natin. Kaya sabi po dito, there are God's ordinances that we need also to follow. May mga ordinances na dapat rin po natin ipamuhay, isagawa. Amen. Ordinance na ito'y magbigay ng papuri sa Panginoon because you are the salt, we are the salt, we are the light of the world. Amen. So what are we going to do? Unang-una, pray for our leaders. Yan po ang una natin gawin na kailangan ipag-pray, ipanalangin, sambitin ang kanilang pangalan upang ang Panginoon po at siyang pumilo magbigay ng karunungan sa kanila. Amen. Kaya po sinabi kanina na nakakabagabag ang sitwasyon. Dahil ang ating bansa ay nagkampi-kampi at nakati. Amen? Pansin po ninyo, dama po ninyo, nangyari po sa ating bansa ngayon, hindi nagkakaisa. Dito ako dahil ganito ganyan ang kanyang ginawa. Dito ako kasi namigay siya sa mga mamamayan. Sana all. Matagal na kami dito, hindi man kami na. Kaya sana all na lang. Hallelujah. Ordinances that we need to do so that God's will manifest. Gusto natin yung payapa, magandang pamumuhay, but are we praying na magkaroon tayo ng ating napansin po ninyo yung nangyari sa California? Bago po nagkaroon ng sunog sa California, yung isang post ng kanilang malaking activity, sabi niya, everybody was welcome on their party, on that event. But God was not mentioned in their party. Nagtatawanan pa sila. Tuwang-tuwa sila na si God ay hindi man lang nabanggit sa kanilang kasiyahan. Nawa po ang ating gobyerno ay hindi po gawin katawa-tawa ang pangalan ng Panginoon. God forbid that leaders of our country will not say anything against the Lord. Leader na hindi tawagin ang Panginoon ng stupid God. God forbid. Dahil nakakatakot magsalita laban sa Panginoon. Because God is the God of this country. Kahit may pagkakamali man sa mga tao sa ating paligid o sa mga leaders ng ating bayan, we are still reminded to pray for them. Because no leaders are perfect. Nobody is perfect na kahit ikaw at ako ay hindi perfect. So ang tanong, are we a good follower of the ordinances that is implemented in our country? Sa ating bansa,
feel the heaviness, yung bigat ng isang daladala ng mga namumuno sa atin. Maaaring sabihin natin, bakit pastora? Masyadong kurap. Ang tanong, pinag-pray mo ba na hindi siya maging kurap? O baka nagreklamo lang tayo sa mga ginawa nila, but are we doing our part? Do we pray for our leaders? Do we obey the laws? Simple nga lang na batas, kailangan meron tayong mga sedula. Para ano ang sedula? Ano yun? Di ba pag kumuha tayo ng sedula, tinatanong tayo, anong trabaho? Dahil doon ibabase kung magkano ang iyong community tax. Community tax yun. Dahil mamamayan tayo ng bansang Pilipinas, we have to pay our tax. Dito ba? Dito sa ating nabasa kanina, ay binanggit yung tax na kailangan natin ibigay yung nararapat. Nalungkot ako minsan, punta ako. Sabi, puntahan. Sabi ko, kukuha po ako ng sedula. Sabi niya, para ano po? Dahil kaputi na ulo ko. Hindi na siya mag-isip na para trabaho, no? Hindi na siya mag-iisip na kukuha ko ng sedula para mag-apply ng trabaho. Sabi niya, hindi na po kailangan. Ha? Hindi kailangan, sabi ko. Ito ang ating sedula, ayun po ang ating community tax. Siyempre nakatira ako sa Pampanga, San Fernando, Pampanga. Ako'y isang Pilipino. So, kukuha po ako ng sedula. At dahil nang pumilit ako, binigyan niya ako ng sedula. Ewan ko, 10 piso ang bayad or 20 pesos. 25 something. Kasi nga, hindi naman ako magtatrabaho na eh. Kaya mababa na lang yung aking community tax. Pero ang ibig ko pong sabihin, that's the due of all Filipinos that we need to have our community tax. Kahit itong ating lupa, dito nagbabayad po kami ng tax ni Pastor. Diyan po sa harap, dahil 120 square meter na lang po yan sa amin, dahil right of way po yung 30. Yung binayad namin tax is 68 pesos. Ganun lang po yung bayad ng tax. Sabi ng aking binayaran ko, gusto niyo pong buklinin para next year ay wala na kayong babayaran. Maliit lang naman po. Ayos lang po. Sige po, buklinin ko po ng bayad. So next year, okay na yung aking tax. Pero dito, hindi niya ako sinabihan, buklinin kasi 200 yata to higit ang tax dito sa church. Church tax. But what I need to see is, tayo pong mamayaran ay inuutosan na sumunod sa mga batas ng ating Pilipinas. Amen? Ang ating bansa. Kaya nga sinabi, ano yung kanina? Ako ay Pilipino, di ba? Sa isip, sa salita, sa gawa. Lahat ng ating ginagawa ay dapat nakaayon. Kaya nasabi dito, nakaayon sa batas at nakaayon sa ating salita ng Panginoon. Amen? And let us do things according to God's word. Verse 2 ang sabi ko dito. Sige na, pakibasa, Brother Danny, nakasan mo. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. May pausa. Opo.
walang batas. Amen. Amen. Kung walang batas na basura dapat i-segregate, lagi tayong malaking problema pagdating sa basura. Tama hindi? That's why mayroong namumuno when it comes to different departments and different area of our community para mapaayos po ang ating buhay. Isipin nyo nga lang naman. Pag namasyal ka, lumabas ka, makita mo, buti doon, buti dito, plastic doon, plastic dito, masaya ka mamasyal. Kasi minsan, mayroon tayong mga area na dadaan man lang tayo ay puno tayong takip ng ating mga ilong dahil iba pa yung amoy. Maganda yung amoy. Ano ba? Pag walang batas, hindi po yan mapipigil. Hindi lang yan sa isang area lang, kundi kahit saan yan ay naranasan. That's why we need to obey the rules and the laws of our country so that we will live a happy life. Amen? Kaya mayroon tayong laging parte. Amen? Mayroon tayong laging rule na dapat gampanan. Hindi lang ang gobyerno. We are expecting to be wise leader, to have a good wise leader, but are we praying for them? Are we supporting them by obeying what the laws are implementing? Minsan, noong pagkatagal na dalaga pa ako, binata pa si Pastor, doon kami sa Makati. Ay sa kakwentuhan namin, kwento-kwento naglalakad. Di namin napansin, yung amin palang tinatamira ay bawal. Nakakatiyak. Sinita ang dalawang laglag. Bawal po tumawid dyan. Hindi po yan tawiran. Ang yun. Ang lagi kong iniisip pag ako'y sinita. Halimbawa, sinita ako. I am a pastor. I am a child of God. But am I following the laws of God? Even simply mga batas, trapiko, tayo ba ay susunod? Kasi mahirap po yung lagi lang tayong reklamo. Yung sabi ng salita ng Panginoon, do all things without murmuring. Pero hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan. Lagi na pala tayong magre-reklamo. Dahil ito naman kasi ang ginawa ng karamihan. Kaya okay lang ako'y magsalita. No, hindi po yun okay. Kaya, as Christians, we need to flow against the flow. Amen? Kung ang flow ng sanlibutan ay patungong kanan, dapat ang mga believers mag-flow patungong kanan. Dahil hindi tayo dapat sumabay sa takbo ng mundo. Amen? Kaya nasabi ni Apostol Pablo sa Romans 12, offer your lives as living sacrifice to God, living and pleasing, which is our reasonable worship to God. Do not conform into this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Nang tayo'y tumanggap sa Panginoon, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Amen? God is changing us everything that we will not flow according to the Word. Amen. Huwag tayong sumabay sa agos ng mundo. Bagkus tayo
because God was not welcome in their state. Amen? I hope and believe and I pray that we will always welcome God in our country, in our barangay, in our town, and in our houses. Amen? And especially in our church. Amen. Hallelujah. Let us stand and let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, we worship you. We surrender our lives to you, Panginoon. Lord, kung kami man nagreklamo laban sa aming gobyerno, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay bilang peculiar, kakaiba ng mga tao na inilagay mo dito sa sanlibutan. Because you are with us. Ikaw ang dahilan ng kaibahan natin, Panginoon. And Lord, I pray that we will live in this world as a blessing to others. As salt of the earth, as light into this world, O God. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Help us to live a life that will bring glory to your name, O God. In the name of Jesus. At mula sa araw na ito, Lord, help us na hindi po kami magre-reklamo, Panginoon, sa aming gobyerno. Tapos ipanalangin po namin, Panginoon. Itaas namin sa iyo, Panginoon. Then we believe and we read from your word that all authorities are instituted by you, Panginoon. You are the one that put them into the position para mamuna sa amin. Kaya dalangin namin, Lord, tulungan mo kami na amin silang ipanalangin. Idulog sa iyo, pagtiwala sa iyo, na ikaw, Panginoon, na magdala ng pagbabago sa bansang Pilipinas. Pati sa nalalapit naming election, I pray, Father God, na hindi lang kami bubuto dahil sa maraming taong nagtiwala sa Kanya. Pagkus, Lord, kami bubuto sa mga taong inilagay mo sa aming puso, Panginoon, na sila po ang mamulot sa amin, Panginoon. Hallelujah. Help us to choose the right one. Maging yung mga senador, Panginoon, aming pipiliin, congressman, maging mayor ng aming bayan, Lord Jesus, mga sangguniang bayan. Oh God, I pray that you will put in our minds, in our hearts, the right person na aming piliin, Panginoon, na may takot sa iyo, Panginoon, may pagkilala sa iyo, at pagpapasakot sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito for reminding us of your word that we are light and salt of the earth, O God. Hallelujah. Help us, Lord, to do what is right before you bilang mga mamamayan ng Pilipinas. Salamat po, Diyos, sa iyong mga ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Kaya binibigay namin sa iyo ang lahat na mataas na papurit pagsamba, kadakilaan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. At magsabing Amen! Amen. Tayo po ay
word ko. Dahil umaga, amen? Mga matok na kayo, tayo ay nagugutom na. Amen, nilipas din yan. So, tayo na po itatapos sa ating announcement na ginagawa natin araw-araw. So, meron po tayong Sunday service po natin. Start po ito ng 9. Ayan, lagi na po tayong ilang months na bagay na start ng 9. Ayan, buwan na, no? Consistent yung 9 a.m. na ating Sunday service. Ayan, para maaga din tayo huli, agad din tayo makain kasi number 2 tayo agad. No? So, meron din tayong morning prayer sa every Monday to Saturday. Start po yan ng 5 a.m. to 6 a.m. And sa Facebook page po natin yan mapapanood. So kung hindi pa kayo nakapollow and like sa ating page, mag-follow na kayo. Foursquare Gospel Family Church. And meron din tayong prayer night. Every Friday po yan ng 7 a.m. So ito po nag-iiba ay alternate po ito. Minsan face-to-face online, face-to-face online. Para po sa mga kapatid po natin na nasa online po at hindi po makapunta dito, meron po tayong online po yan. And meron po tayong dual watch prayer, ayan, every Sunday po yan ng 5:30 a.m. hanggang 6:30 a.m. po yan. Dito po yan sa FGFC po. So sabay-sabay po tayo manalangin kapag umaga. Masarap po manalangin kapag umaga, lalo na kagising po natin. Lagi manalangin. So meron